Hi, ako si Owalcan. Ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano magpa-doktor gamit ang mga simpleng basic Chinese vocabulary. Pero bago yan, intro muna tayo. So kapag nagkasakit ka, meron kang dalawang option. It's either magpa-doktor kang mag-isa or sabihin mo sa amo mo o kaya sa broker mo. Ngayon, kailangan mong malaman kung ano ang boss sa Chinese. Ang boss sa Chinese ay Lao Pan. Lao Pan. Parehas third tone. Kapag meron siyang asawa, tatawagin mo siyang Lao Pan Yang. Lao Pan Yang. Ngayon naman, ang broker. Ang broker sa Chinese is Zhong Jie. Zhong Jie. Parehas fourth tone. Ngayon naman, ipagpalagay natin mag-isa ka na magpapadoktor. Kailangan mong tandaan, dapat meron kang reservation. Or, pipila ka. So, ang reservation sa Chinese ay tinatawag na Yue. Yue. Medyo mahirap siyang bigasin pero konting practice lang. Yue. Yue. Fourth tone and first tone. Ngayon naman, kung wala kang reservation, pipila ka. Ang pila sa Chinese is Pai Tui, Pai Tui, Pai Tui. Second tone and fourth tone. Tandaan ang word na Pai Tui ay magagamit sa mga bus station, sa mga train station, at even sa airport. Ngayon naman, kapag first time yung magpa-doktor, hahanapan nila kayo ng ARC o yung Alien Resident Certificate. Tinatawag ito sa Chinese na Qi Liao Zheng. Qi Liao Zheng. At syempre, ang inyong health card. Sa Chinese, tinatawag itong Qian Pao Ka. Qian Pao Ka. Isang fourth tone at dalawang third tone. Qian Pao Ka. Ka is card. Kagaya ng tinuro ko last time. So, huwag yung kakalimutan ng inyong Qian Pao Ka kapag kayo ay magpapadoktor. Kasi ito yung hinahanap nila. And then, ipagpalagay natin ikaw na ang nasa pila. Syempre, mamimit mo ang Isang. Ang isang is doctor sa Chinese. Isang. At ang una niyang tatanong sa'yo is hindi kagaya ng mga doktor sa Pilipinas na saan ang masakit. Ang sasabihin niya sa'yo is Nali pu su pu. Nali pu su pu. Ang translation nun sa Chinese is saan yung hindi ka komportable. Nali pu su pu. Saan yung hindi ka komportable. Tandaan ang word na nali is where at pusupu is not comfortable. So, nali pusupu. Where not comfortable. Subalit huwag kayong malilito sa word na nali dahil meron dalawang nali. Ang nali, dalawang third tone at ang nali, ang fourth tone at third tone. Ang na-li is where, samantalang ang na-li is there. So, kailangan yung tandaan ang inyong tone. Kaya napahalaga ng tone. Kaya tayo minsan hindi naiintindihan kasi yung tone natin is hindi nasusunod. So, kailangan yung sundin yung tone para maintindihan kayo. So, narito ang ibang example para mas maintindihan nyo. Kapag sinabi ng doktor na na-li pusupu, where not comfortable, ginamit niyo yung word na naali, which is yung where. Ngayon naman, kapag may nagtanong sa inyo kung saan ba dito yung CR, sa Chinese is, 这座在哪里? 这座在哪里? Where's the CR? Pwede mo sabihin, 哪里? 哪里? There. Hindi siya, 哪里? Third tone. Kundi, 哪里? Fourth tone and third tone. Balik tayo sa doctor. Kapag hindi ka marunong mag-Chinese at hindi mo alam kung paano explain, gamitin mo yung word na tong, fourth tone. Ang ibig sabihin nito is pain or masakit. Pwede mong ituro kung saan yung masakit sa'yo. Halimbawa, yung ulo mo, yung tiyan mo. Sabihin mo lang, tong. Pero kadalasan naman sa ating mga Pilipino, lalo pag winter, nakakatch tayo ng cold or flu. Ang cold or flu sa Chinese ay tinatawag na Kamao. Third tone and fourth tone.
So kapag meron kang simpleng sipon, masakit na ulo, masakit na lalamunan, meron kang kamao. Kamao. I-explain natin isa-isa ito para mas maintindihan nyo kung paano ito sabihin sa Chinese. Pero kapag sobrang mainit na yung temperature mo at alam mo hindi mo na kaya, hindi yun kamao. Yun ay fa xiao. Fa xiao means fever. Hindi na pwedeng sa clinic lang, kundi kailangan pwede ka na magpa-confine kapag medyo giniginaw ka na. Yun ay fa xiao, fever. Hindi na to kamao. Kamao is yung hindi ganun kagrabe. Simpleng lagnat lang. Pero pag sinabing fa xiao means fever, kailangan mo na ng mas maraming atensyon. Magsimula tayo sa masakit na ulo. Kaya nang tinuro ko kanina ang word na tong means masakit. So kapag masakit ang ulo is tou. So tong means headache. Tong. Ngayon naman kapag yung stomach nyo yung masakit or yung tiyan, sabihin nyo is 肚子痛. 我的肚子痛. 肚子 means stomach or tiyan. 肚子痛 is parehas portong. So kapag masakit yung tiyan nyo, 肚子痛. So kapag meron kang diarrhea sa Chinese, tinatawag itong la tu zi. La tu zi. First tone at fourth tone. La tu zi. LBM or diarrhea. La tu zi. Next, ang word na sore throat sa Chinese is ho long tong. Ho long tong. Second, and fourth tone. So pag meron kang sore throat, ho long tong. Ho long throat. Tong means masakit. Pag ko naman is merong runny nose or sipon, tinatawag itong liu bi shui, second, and third tone. So pag nagkaroon naman kayo ng itchiness or kate, pwede nyo sabihin yang, third tone. So pag nagkaroon kayo ng problema sa skin nyo at makati to, pwede nyo sabihin yang, third tone. Ibig sabihin ito is makate. At pag alam na ng doktor kung ano yung sakit, sasabihin niya sa inyo is, yung kadalasan sinasabi niya is, may wendi, upang nikay kamao yao. Upang nikay kamao yao. Ibig niya sabihin niya is, walang problema. Magpe-prescribe ako sa iyo ng kamao yao means gamot sa lagnat. Kay kamao yao means magpe-prescribe siya sa iyo ng gamot para sa lagnat. Yao means gamot. At kai means to prescribe. Pero ang kai ginagamit din siya to open. Pero sa sitwasyon na to, kai ang nagiging meaning niya is to prescribe. Magpe-prescribe siya ng gamot para sa lagnat. So, kai kamao yao means to prescribe ng gamot para sa lagnat. Next, ang word na yao means gamot. Sa Taiwan, hindi nila sinasabing uminom ng gamot. Pero ang sinasabi nila is 吃药. 吃 means to eat. So, sa Pilipinas, uminom ng gamot. Pero sa Taiwan, sinasabi nila is to 吃药. Hindi 喝药. Mali yun. Tandaan, 吃药. Hindi 喝药. I hope na may natutunan kayo ngayong araw. At tandaan, kapag meron kayong sakit, huwag niyong kakalimutang kan isang to see the doctor. Kan means to see. Isang means doctor. So tandaan, pag may sakit kayo, kan isang. Hanggang sa muli. Okay.